Kailan ba nagiging mali ang pagbibigay? Pag-usapan natin. Actually, hindi mali o walang mali sa pagbibigay, lalo na sa mga nangangailangan. Lalo na sa mga pulubi, sa mga kapamilya o kakilala man yan. Sabi nga sa Bible sa Acts chapter 20 verse 35, dapat ninyong tulungan ang mahihina, higit na mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Nagiging mali ang pagbibigay, lalo na kung ito'y ginagawa ng may makasariling motibo. Magbigay at iwasan ang tatlong ito. Una, para magpasikat sa mga tao o para makilala ka ng mga tao. Maraming ganito ngayon, lalo na sa eleksyon or di kaya sa social media. Sabi sa Matthew chapter 6 verse 2, kaya nga kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipag-ingay pagaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y purihin ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang mga gantimpala. Number 2, para tumanggap ng kapalit. Diba? Parang nagbibigay tayo dahil gusto natin may kapalit. Kaya nga, magbigay ka na walang inaantay na kapalit. Sabi dito sa Luke chapter 14 verses 12 to 14, sinabi naman ni Jesus sa nag-anyaya sa kanya, kapag naghahanda ka ng isang salo-salo, huwag ang iyong mga kaibigan, mga kapitbahay, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang anyayahan mo. Dahil aanyayahan ka rin nila at sa ganon ay susuklian ang iyong ginawa. Subalit kapag ikaw ay maghahanda, anyayahan mo ang mga mahihirap, mga lumpo, mga pilay at mga bulag. Kapag ganito ang ginawa mo, pagpapalain ka. Dahil hindi man nila masuklian ang ginawa mo, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng gantimpala sa muling pagkabuhay ng mga matutuwid. Number 3 at panghuli, para makakuha ng pabor ng Diyos at maligtas. Yun bang nagbibigay ka sa paniniwalang maliligtas ka kasi mapagbigay ka? Pero hanggang dun lang yan. Mapagbigay ka lang, wala nang iba. Sabi sa Awit chapter 49 verse 6 to 7, ang mga nagtitiwala sa mga pag-aari nila at pagyayabang tungkol sa kanilang malaking kayamanan, walang isa man sa kanila ang makatutubos sa kapatid niya o makapagbibigay sa Diyos ng pagtutubos para sa kanya. At ito pa, karagdagan lamang, Matthew chapter 6 verses 3 to 4. Sa halip, kapag nagbigay ka ng limos, huwag mo nang ipaalam ito maging sa matalik mong kaibigan. Gawin mong lihim ang iyong pagbibigay ng limos at ang iyong ama na nakakakita ng kabutihang ginawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Tandaan, magbigay na hindi nagpapakitang tao lamang. Yun po ay napakagandang dapat tandaan natin. God bless po sa ating lahat.